So, yun na nga guys, no? So, we study about the police planning. So, what is police planning? Siyempre, by the word itself, pagpaplano ng ating mga kapulisan. Bakit ba sila nagpaplano? In every department, meron talagang mga planning na tinatawag. So, ang planning na yan is to make it effective, or sabihin natin mas magiging maganda ang isang situation or isang operation kapag meron tayong plano. That is the reason kung bakit kailangan nagpaplano ang isang organization. Meaning to say, we need to anticipate the future problem in our organization or our department para makagawa agad tayo or makapag-formulate agad tayo ng possible solution doon sa certain problem na pwede nating ma-encounter in the future or na-encounter na natin ngayong situation natin. I will give you an example of this. Recently or a year back ago, nag-i-innovate ang ating bansa sa technology. Para makasabay naman syempre ang bansa natin doon sa ibang mga bansa na mabilis ang pagunlad nila sa technology or the modern technology na tinatawag. Nowadays, usually ang mga nangyayaring crimes ngayon, hindi lang naman yung mga robbery, theft, yung mga snatching na tinatawag, or yung mga libel na tinatawag. Ngayon kasi parang nagbago na eh. Naging modern na rin ang mga criminals or ang mga tao. Ngayon, ginagamit na nila ang technology para makapag-commit ng crime. Just like, nakakapag-scam sila by the use of technology. Nagpo-post sila sa social media, ginagamit ang picture, identity na ibang tao, the identity theft. Meaning to say, nagiging part na ng buhay ng tao yung ating technology. Kaya kailangan na rin ang ating organization, the PNP, na i-absorb or tangkilikin yung pagmamodernize ng ating bansa doon sa technology. Kailangan nating sumabay. Kasi kung hindi natin ito masasabayan, that is the problem. No? Dahil nga, paano natin ma-resolve yung mga crimes relatedly sa cybercrime kung ang PNP nandoon pa rin sa old system na pag-resolve ng mga robbery cases na hindi naman ginagamitan ng computer. Ngayon, the solution ng PNP ngayon, they create another department, the Anti-Cybersecurity Group, the ACG. Meron na rin tayo sa Kamkrame na ITMS, the Information Technology Management System. At marami pa tayong ibang mga department na ginagamit ang technology para sa ikagaganda ng ating kapulisan. Ngayon, doon sa Anti-Cybersecurity Group na yan, sila ay nakafocus doon sa mga system or sa mga problems na nakukumit ng mga tao na gumagamit ng technology. That is one of the example of the police planning. Marami pa ang ginagawa ng PNP or our organization about sa police planning para mas mapaganda ang Philippine National Police. The next one is yung characteristic of good police plan. Paano ba natin masasabi na yung plano ng ating kapulisan, ang PNP, ay maganda or maayos? Sabi dito, with clearly define goals and objective. Kailangan alam natin kung saan ba papunta yung ating plano. Ano bang objectives natin? Ano bang goal natin? Kailangan natin to serve and protect. 'Di ba? Kailangan natin to implement yung laws in our country. Paano natin magagawa 'yon? That is our goals and objectives. The other one is simplicity, directness, and clarity. Dapat kasi lahat alam ito, madaling intindihin, at the same time, direct to the point. Huwag yung paligoy-ligoy. Kasi maraming mga planning na medyo mahirap kasing intindihin, lalo kung sobrang dami. Kaya dapat i-simplify natin kung ano ba yung mga dapat na gagawin doon sa isang plano na yan. Para syempre, ma-absorb naman ito ng ating mga subordinates. Next one is yung flexibility. Flexibility meaning, kailangan kayang gawin lahat.
Diba? Anyway, ang PNP naman, the police officers naman, they are flexible in terms of their work dahil magagaling yan, you know? They are college graduate and also they have an eligibility, so flexible yung mga yan. Kailangan lang talaga ng motivation sa paggawa ng kanilang mga tungkulin. The other one is possibility of attainment. Ibig sabihin nun, yung possible naman na mangyayari. Yung possible naman na magagawa ng ating kapulisan. Kasi may mga mahihirap na goal ng isang department. Parang ang hirap gawin. Parang hindi siya realistic. Kumbaga, dapat realistic tayo dito. The next one is you must provide standard of operation. Kita nyo, di ba, doon sa drug operation, yan ang example na yan, sa drug operation, kailangan doon may sistema yon na sinusunod. Una noon, ang objectives and goals nila para magkaroon ng maayos na bypass operation. At the same time, yung bypass operation nila, ma-eliminate yung mga possible corruption, just like yung mga tanim ng droga, yung mga hulid up na mga drug pusher or drug addicts. So nagkaroon ng standard yung 9165 or standard na yon na gumamit na tayo ng batas. At the same time, meron tayong police standard procedure na inalign sa 9165 na once na kayo ay magkakandak ng police operation, kailangan nyo magkaroon ng pre-operational coordination sa PDEA. At the same time, according to section 21, no, if I'm not mistaken, kailangan ng mga witnesses just like the representative from DOJ, from the media, and also from the barangay. No, kailangan natin yan. Ibig sabihin nito, doon sa must provide standard operation, kailangan sundin ng mga pulis ito dahil nga kapag hindi sunod ng kapulisan ito, pwedeng magkaroon ng technicality doon sa operations nila. But then, kinagandahan nito, magiging transparent, at the same time, mas magiging effective yung ating mga police operation. At the same time, syempre ngayon, meron na tayong body-worn camera. Ngayon, dinagdag yan, di ba? Yung body-worn camera na mai-eliminate yung question na sasabihin sa mga kapulisan na hindi naman talaga nahuli yan kinuha lang nila yan tapos tinaniman. Ngayon, because of the modern na technology na gumamit tayo ng body-worn camera kapag nag-execute tayo ng police operation, edi magiging transparent na nahuli talaga yung tao by the virtue of warrant of arrest, nakakuha tayo ng object by the virtue of search warrant, nahuli natin yung subject because meron talagang nangyari na bypass operation. Ibig sabihin nun, transparent, ligtas ang kapulisan dahil nga may ebidensya sila mapipresent na lehitimo yung kanilang operation. The other one is economical in terms of resources needed for implementation. Ang ibig sabihin lang nito, meron kayong goal, meron kayong objectives, meron kayong plano. Siyempre, kapag may plano, may goal, meron yung budget. Meron niyang resources na kakailanganin. Nandiyan na yung manpower, nandiyan na yung ating mga kapulisan. Kung walang mga tulad niyan, panggas ng mobile, yung mga equipment nila, the firearms, although they are issued naman individually na firearms, o yung mga bypass money, or doon sa search warrant, di ba? So, ibig sabihin nito, may pondo pa rin talaga nakalaan dyan. At kailangan niya bigyan ng pondo. Bakit? Para saan yon? Hindi dahil sinasabi natin na hindi tatakbo ang pulis kapag walang pondo. Mas magiging effective lang ito. Alangan naman na yung panggas ng mobile na ginagamit sa police operation or nasasakyan na yon, doon pa mismo manggagaling sa bulsa ng ating kapulisan. To think na ang mga pulis natin, hindi naman ganong kalakihan ang sweldo. Konti na lang ang difference ng sweldo ng pulis sa sweldo ng mga teacher at saka sa ibang mga empleyado dahil tumaas ang sweldo ng mga empleyado, tama? So, unti na lang ang difference nila. Biruin mo, yung pera ng pulis, gagamitin pa ngayon sa police operation, hindi na masyadong makatarungan yun. Meron budget na nakalaan dyan, kaya kailangan ng economical in terms of resources needed for implementation. Yaang mga characteristic of good police plan are essential para mas maging effective talaga
itong mga police planning na ginagawa ng ating mga generals, at the same time ng ating mga senators or ng mga nakaupo sa taas, no, or our elected officials. Okay, next is the importance and significance of police planning. Sabi dito, operations in any organization, specifically the police organization, need the utmost skills and careful planning to ensure the accomplishment of police objectives and mission. So, dito, nung ako ay na-assign sa QCPD as drug operatives, kapag kami ay magkakandak ng bypass operation, ibig sabihin, merong informant or merong mga tawag sa amin na this certain person ay nagbebenta ng drugs doon sa area namin, area of jurisdiction. So, ang team leader namin, i-meeting niya kami, magkakaroon kami ng brief meeting, i-assign sa amin kung sino ang magiging pusher buyer, our backup, at the same time, yung mga perimeter backup namin. So, pagkatapos nun, magkakaroon kami ng pre-operational procedure or coordination sa PDEA. Then, natapos na lahat. Paplanuhin namin kung ano ba yung pre-operational signal namin. Ibig sabihin nun, ito na yung magiging signal natin kapag nagkaroon na ng bentahan ng drugs. Okay? Hindi tayo pwedeng lusob ng lusob. Hindi tayo pwede na banat ng banat. So, sino ang magiging backup mo? Sino ang pwedeng sumaklolo sa'yo if ever na magkaroon ng encounter? Kasi sigurado pag nandoon ka sa area or ikaw ay magiging pusher buyer, hindi ka naka bulletproof vest, bibihira yan, no? Talagang plain ka lang, firearms lang ang dala-dala mo, tapos medyo madilim pa. So, ibig sabihin nito, kailangan ng skillful and careful planning kasi buhay ng tao, buhay ng personnel yung nakasalalay dito. At the same time, syempre yung objectives nyo, kailangan nyo ma-attain. Yung mission nyo, kailangan nyo ma-accomplish. Ano yung mission nyo? Magkaroon ng bypass operation, mahuli yung suspect na nagbebenta ng drugs, at syempre, madala siya sa presinto at ma-inquest proceedings at makulong. Diba? Ngayon, kung hindi nyo ito magagawa, fail the mission nyo. Kaya kailangan ng thorough planning about dito sa pag-execute ng bawat police operation. Just like yung mga service of search warrant and service of warrant of arrest or anything na police operation, kailangan ng maayos na pagpaplano dito. Hindi pwedeng banat lang ng banat. Kasi pwedeng maging cause ito ng pagkamatay ng mga personnel natin. At iniiwasan naman natin yan. Okay, the next one is the types of police planning. Meron tayo ng strategic planning, the intermediate, medium term planning, and the tactical planning, also the operational planning. So, ano-ano ba tong mga types of police planning? So, we will discuss the differences of these types of police planning. Okay, the number one is the strategic planning. Are designed to meet the long-range overall goals of the organization. Example dito, yung Patrol Plan 2030. Biruin mo, nagsimula ata to 2010 pa lang, no? Ibig sabihin na parang 20 years o 2000 pa lang ito. 30 years ang pagitan. Kasi ito yung long-term planning. Sobrang tagal nito. Ibig sabihin, ito yung pinaka nakikita ng ating organization, the Philippine National Police, na ang ating magiging kapulisan by the year of 2030 ay magiging effective, credible police organization, no? So, paano nating magagawa ito? So, nandiyan ang PNP Patrol Plan 2030. Okay? So, maraming mga procedure dyan kasi sobrang haba ng range na taon na yan. So, ngayon, inuunti-unti yan na ang mga kapulisan natin binibigyan ng mga proper trainings, ina-assign sa mga departments kung saan sila most magiging effective, at the same time kung saan mas magiging convenient sa police, syempre sa family nila, sa kanilang pagtatrabaho. So, ginagawa natin yan. Nandiyan na rin syempre yung pag-i-eliminate. Hindi na pag-i-eliminate. No? Hindi naman natin sila ini-eliminate. Syempre, sila ay binibigyan ng sanction itong mga pulis na gumagawa ng hindi magaganda para pagdating ng 2030, ang mga pulis natin matitino na. Maaayos na. No, ang iniisip na lang ay yung trabaho kung paano makapagsisilbihan ng ating mga Pilipino, ng ating mga kapwa Pilipino. So, ano nga ba itong Patrol Plan 2030?
30. Ang ibig sabihin ng patrol plan is PNP Peace and Order Agenda for Transformation and Upholding of the Rule of Law. So ano bang ibig sabihin ng patrol plan? PNP Peace and Order Agenda for Transformation and Upholding of the Rule of Law. The organization's strategy endeavors for real and lasting transformation through adaptation of the Balance Scorecard as the management and measurement tool in order to attain its vision of becoming a highly capable, effective, and credible police service. Sabi dito, ang vision ng PNP is to imploring the aid of Almighty. We shall be highly capable, effective, and credible police service working in the partnership with the responsive community towards the attainment of a safer place to do, live, work, and do business. Meaning to say, pinaka-purpose ng PNP talaga ay kasama natin ang ating community, ang ating lipunan sa pag-resolve ng mga crimes dito sa ating bansa. Remember this, na may tiwala na ang mga tao dito sa mga pulisan sa panahong 2030. Unti-unti nating nire-regain yan dahil nagkaroon ng issue before, di ba? Kasi kapag kasama natin ang community, mas mariresolve natin na mas mabilis ang mga cases sa ating bansa. The PNP Patrol Plan 2030, the PNP Roadmap comprise of 4 perspective and 7 strategic objective: the resources management, learning and growth, process intelligence, and community, process excellence, and the community. Laging kasama ang community. Kasi talagang importante, 'di ba? Sabi nga natin, ang organization ng Philippine National Police, hindi magiging successful yan kung sila lang ang gumagawa. Kailangan pa rin ng cooperation ng ating community para ma-resolve ito. Remember, tignan nyo, kung wala tayong witnesses, o paano natin ito mariresolve? Kung wala tayong mga magre-report na biktima, paano natin mariresolve yung mga cases, di ba? Dito naman tayo sa intermediate or medium term planning. Meaning to say, ang ibig sabihin lang ito, short term plan lang ito. Pero bakit ba tayo nagkakaroon ng short term plan? Para kasi ito sa mga kailangan ng immediate action. By the word itself, immediate. Kailangan kasi, baka kasi tumataas na yung mga cases related sa ganitong mga incident. So, kailangan natin gumaksyon, kailangan natin gumalaw para ma-resolve itong mga bagay na to. Sabi dito, timeline between 1 to 2-3 years. Diba? Sabi dito, tulad nun, yung mga Oplan Banat, Master Plan Banat, Anti-Illegal Drugs Master Plan. O dati, nagkaroon tayo ng War on Drugs, diba? Na sabi ni Duterte noon, 6 months to 1 year, o gano'n, 2 years. Naging effective naman siya, diba? So, that is the immediate or the medium term planning. The next one, planning is the tactical planning. By the word itself, tactical planning, ibig sabihin, yung mga operation na kailangan ng combat, ibig sabihin tulad ng mga hostage crisis, bomb incident, so mga iba pang mga, tulad ng mga MILF attack, or the NPA attacks. So, paano ba natin ito maaayos or paano ba natin ito ma-execute ng maayos na pamamaraan para maging successful yung ating operation? O tulad nung nangyari sa Manila dati, 'di ba, yung SWAT ng Manila, the MPD, yung nagkaroon ng hostage taking kay Captain Mendoza, medyo na-criticize tayo doon, even the other country nakarating sa kanila. So, para maiwasan yung kailangan natin ng maayos ng tactical planning para maalam din ng kapulisan kung ano ba ang magiging galaw nila if ever na magkakaroon ng mga ganong mga insidente. Okay, the next one is the operational planning. Sa strategic planning kasi, it is usually the whole PNP yung pinag-uusapan dito. Kasama na dito yung administrative, kasama na dito yung operational. But then dito sa operational planning, usually ito yung mga maliliit na station or the municipality or the district na they plan about the police operation. Operational nga eh. Kung specifically dito sa patrol, investigation, traffic, juvenile, and vice control division. Naka-specify dyan kung paano ba mas magiging effective itong mga operations natin. May mga possible na mga addict na mga juvenile
'Di ba? Paano natin ito ma-address ng maayos? Paano ba mababawasan yung mga insidente na ang mga bata ay ma-involve sa crimes? So yan ang ibig sabihin ng police operational or the operational planning. It is more on the operation, and it is accomplished by the first level supervisory. So ibig sabihin nito, yung mga PCO natin na police lieutenant colonel or police colonel, no, yung mga head ng ating mga police station. So yan lang guys, no. I hope na meron kayong natutunan kahit papano or naintindihan or ma-apply nyo sa inyong board exam. So salamat. Have a good day. Thank you for watching. Bye-bye.